Accuracy note, read before recording. As of late July 2026, Kawhi Leonard is not joining the Lakers. He was traded from the Clippers to the Toronto Raptors on June 30th, 2026. But that trade is on hold pending an NBA investigation into alleged impermissible benefits. The help for the Lakers angle in this script is about what Kawhi's exit does to the crosstown rival Clippers, not a Kawhi to Lakers signing. Verify current investigation status before publishing. This is a fast-moving story. Grabe, may bagong Kawhi Leonard update. Pero hindi ito tungkol sa kanya papunta sa Lakers. Mas malaki pa dito. Kasi habang naka-freeze ang trade niya sa Toronto dahil sa isang ongoing NBA investigation, ang totoong tanong ay, sino talaga ang pinaka-nakinabang dito? At hindi mo aakalain, pwedeng ang sagot ay yung kapitbahay nila sa Crypto.com arena. Susubukan kong ipakita sa inyo yung buong picture. Bakit ang isang deal na hindi pa nga tapos ay nagpapabago na ng balanse sa LA? Balikan natin. June 30 nangyari yung deal. Kawhi Leonard, papunta sa Toronto Raptors, kapalit ang Brandon Ingram, Grady Dick at ilang future first-round picks. Ibig sabihin, ang Clippers hindi lang basta nawalan ng superstar. Sinira nila talaga yung core na binuo nila last few years. At dito papasok yung problema. Pending pa ang investigation ng liga tungkol sa aligasyon na binayaran ng Clippers si Kawhi ng illegal na benepisyo noong 2019 gamit ang kompaniyang Aspiration. So legally, hindi pa complete ang trade. Pero ang epekto niyan sa roster ng Clippers, nangyayari na, ngayon na. At hindi lang si Kawhi ang umalis. Itignan nyo, traded na rin sina Paul, short stint lang siya, sina Harden at Zubac, umalis na rin noong deadline. At malamang hindi na babalik sina Beal at Collins na parehong unrestricted free agents. Ibig sabihin, kung babalikan mo yung roster ng Clippers noong 2018, isang man, lalaro na lang ang natitira. Yun ang laki ng pagbabago. At ito yung numero na dapat mong malaman. Mga 42% lang ng minutes ng Clippers last season ang represented ng mga players na nakakontract pa ngayon. Yun ang pinakamababang continuity rate sa buong NBA. Kahit isama mo pa ang mga restricted free agents nila, aakyat lang ng konti. Pangalawang pinakamababa pa rin sa liga. Pero ito na yung part na dapat mong pagtuunan ng pansin. Sino ba talaga ang mas mababa pa dun sa continuity rate? Ang Lakers. Oo, mas mababa pa sila sa Clippers ngayon. Dahil umalis din si LeBron James bilang free agent at sinusubaybayan pa lang niya kung saan siya susunod. Knicks, Sixers, Celtics, ilan sa mga pinag-uusapan. So sa unang tingin, mukhang parehong nawalan ng direksyon ang dalawang koponan sa LA. Ang pagkakaiba? Ang Lakers, kontrolado pa nila ang sariling timeline nila. Ang Clippers, nakadepende pa sa resulta ng isang investigation bago pa man sila makapag-move on. Ngayon, alam ko yung unang sasabihin nyo. Paano ito matutulong sa Lakers kung sila rin ay nawalan ng superstar nila? Fair yan. Pero dito papasok ang market reality. Sa isang syudad na dalawa ang NBA team, ang bawat kahinaan ng isa ay agarang oportunidad ng kabila. Sa attention, sa free agency pitch, sa local relevance. At habang naka-freeze ang Clippers sa kanilang sariling sitwasyon, may puwang ang Lakers na i-reposition ang sarili bilang mas stable na option para sa susunod na malalaking free agents. Kahit pa, wala pa silang confirmed superstar ngayon. Yun yung tinatawag na malaking tulong dito. Hindi laro sa court, kundi laro sa positioning. Imagine nyo itong off-season,
bilang isang chessboard. Sa isang side, ang Clippers, frozen, hinihintay ang desisyon ng liga. Posibleng ma-void pa nga ang kontrata ni Kawhi kung mapatunayang totoo ang alegasyon. Sa kabilang side, ang Lakers, walang superstar sa ngayon, pero merong cap space at malinaw na direksyon. O hintayin si LeBron o mag-move on ng mas maaga kaysa sa kaharap nilang karibal. Kung ang Clippers ay madelay pa ng matagal, buwan pa o mas matagal, ang Lakers ang unang makakapag-react sa merkado. Yun ang tunay na tulong. Hindi dahil may bagong Kawhi sa kanila, kundi dahil mas malaya silang gumalaw habang naka-freeze ang katabi nila. At ito yung pinakamalinaw na proof. Ayon mismo sa report, sinabi ng Clippers na sila ay cooperated with the NBA for the last 10 months habang isinasagawa ang investigasyon, 10 buwan, bago pa man matapos ang off-season na ito. Ibig sabihin, malamang hindi pa ito matatapos kaagad. Sa mundo ng NBA, ang oras ay currency. At habang tumatakbo ang orasan laban sa Clippers, tumatakbo pabor naman sa Lakers. So ilagay natin lahat sa isang sentence. Hindi si Kawhi ang pupunta sa Lakers. Ang pagkaantala ng kanyang trade ang pumupunta sa kanila, sa anyo ng oportunidad. Sa tingin ko, kung matagal pa ito ma-resolve, mas mauunahan ng Lakers ang Clippers sa pag-secure ng susunod na malaking pangalan sa free agency. Ang totoong debate. Sino mas mauunang bumangon sa dalawang koponan ng LA? Ang Lakers na walang superstar pero malaya, o ang Clippers na may deal pero naka-freeze? Sagutin niyo sa comments. Kung gusto niyo ng susunod na video tungkol sa susunod na landing spot ni LeBron, i-comment niyo LeBron. Susunod yun. Hanggang sa susunod, LA Basketball Talk lang dito. Confirm current status of the NBA aspiration investigation. This changes fast. Recheck before publishing. Confirm whether the Kawhi-Toronto trade has been finalized or voided by the time you publish. Confirm LeBron's free agency status, decision, at time of publishing. Confirm Clippers roster continuity % if using it as an on-screen stat, source, and re-verify. Label all forward-looking claims as analysis, opinion. Sa tingin ko, malamang, none of this is confirmed fact about the Lakers roster.